Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Mula sa mga abot-tanaw ng kalangitan, isang tila walang katapusang karahasan ang nagaganap sa buong daigdig. Mga lungsod at nayon ang pinamumugaran ng kaguluhan, mga sigawan ng galit at walang paggalang sa buhay. Ang bawat sulok ng mundo ay puno ng kasamaan, panlilinlang, pagnanakaw at pagpatay. Ang dating tahimik at maayos na mundo ay natabunan ng kadiliman. Sa gitna ng kaguluhang ito, si Noah ay tahimik na nagtatrabaho sa kanyang bukid. Siya ay isang lalaking may takot sa Diyos, tapat at masipag, ngunit hindi bulag sa paligid niyang nagkakawatak-watak. Nakikita niya ang kanyang mga kapitbahay na walang awang naninira ng kapwa para lamang magtagumpay. Mga halakhak ng kalupitan ang maririnig mula sa bawat dako. Ngunit si Noah, kahit na nag-iisa, ay patuloy na nananampalataya. Habang si Noah ay nagpapahinga sa lilim ng isang puno, naramdaman niyang may nagbago sa hangin. May kung anong bigat sa kanyang puso, isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Lumingalinga siya sa kalangitan at napansin ang mga ulap na tila nagdilim ng biglaan. Ano ito? Bulong niya sa sarili. Isang araw, sa kanyang tahimik na panalangin, isang tinig ang narinig ni Noah. Isang tinig na malalim, makapangyarihan, at puno ng lungkot ang tinig ng Diyos. No, ang sabi ng tinig. Ang mundo ay napuno ng kasamaan, at ang puso ng tao ay masama sa lahat ng oras. Aking nilikha ang sangkatauhan upang mamuhay ng may kabanalan, ngunit tinalikuran nila ako. Sino, bagamat nabigla, ay hindi nag-atubiling makinig. Panginoon, tugon niya, ako'y naririto. Ano ang iyong ipinag-uutos? Dahil sa kanilang mga kasalanan, kailangan kong pawiin ang lahat ng buhay mula sa ibabaw ng lupa, sabi ng tinig. Ang mga salita ay bumigat sa hangin, na para bang kahit ang mga ibon sa paligid ay tumigil sa kanilang pag-awit. Ngunit ikaw, No, ikaw at ang iyong sambahayan ay ligtas sa aking paningin. Ikaw lamang ang matuwid. Ang mga salitang ito ay gumimbal kay No. Bagamat labis ang kanyang kalungkutan para sa lahat ng nasasaksihan sa kanyang paligid, ang bigat ng nalalapit na sakuna ay tila isang bangungot na di niya maalis sa isipan. Samantala, ang kanyang pamilya, sina Ama, ang kanyang asawa, at ang kanilang mga anak na sina Sem, Ham, at Japhet, ay tahimik na namumuhay, hindi lubos na nauunawaan ang mga nangyayari sa labas ng kanilang tahanan. Sina Ama ay madalas na nag-aalala, nakikitang abala si Noah sa kanyang panalangin, subalit na natiling tahimik at tiwala sa kanyang asawa. Noe, tanong ni na Ama, isang gabi habang nag-igib ng tubig, bakit tila lagi kang aligaga? Parang may bumabagabag sa'yo. Huwag kang mag-alala, sagot ni Noe, pinipilit na magpakalma. Ang lahat ay may plano ang Diyos. Magtiwala ka. Subalit kahit anong pilit ni Noah na panatilihing tahimik ang balita ng parating na dilubyo, ramdam niya na hindi ito magtatagal. Kailangan niyang sundin ang utos ng Diyos, kahit na hindi pa niya lubos na nauunawaan kung ano ang naghihintay. Matapos ang di malilimutan niyang panalangin, bumabalik-balik sa isipan ni Noah ang mga salita ng Diyos. Hindi niya maalis sa isip ang bigat ng responsibilidad na ipinagkaloob sa kanya. Gaano man kahirap tanggapin ang balita, hindi niya maaaring suwayin ang plano ng Panginoon. Kailangan niyang gawin ang lahat ng ipag-uutos upang mailigtas ang kanyang pamilya at ang buhay sa mundo. Isang gabi, habang tahimik na nakaupo si Noah sa labas ng kanilang tahanan, bumaba ang malamig na hangin mula sa mga bundok. Muli, narinig niya ang tinig ng Diyos. Noah, wika ng tinig, gagawa ako ng isang tipan sa iyo. Gagawa ka ng isang malaking sasakyan, isang arka, upang ikaw at ang iyong pamilya ay mailigtas mula sa paparating na pagkawasak ng mundo. Si Noah ay napatigil. Panginoon, sagot niya, paanong ako ay makakagawa ng isang napakalaking arka? Wala akong kaalaman sa paggawa ng ganitong sasakyan. Subalit patuloy na nagbigay ng tagubilin ang Diyos. Gagamit ka ng kahoy na gopher. Pagkatapos ay lalagyan mo ito ng mga silid at tatapalan ng alkitran, sa loob at labas, upang hindi ito pasukin ng tubig. Susundin mo ang mga eksaktong sukat na itatakda ko sa iyo. Nakikinig si Noah ng buong pansin. Ang bawat sukat, bawat detalye ng pagkakagawa ng arka, ay malinaw na naipahayag sa kanya. Ang taas, ang haba, at ang lawak ng arka, lahat ng ito'y binanggit ng Diyos,
at si Noe ay walang nagawa kundi sumunod. Sa kabila ng mga agam-agam, alam ni Noe na ang Panginoon ay hindi siya pababayaan. Pagkatapos ng mahaba at malalim na pag-uusap, dumaan si Noe sa isang yugto ng pagsusuri ng kanyang sarili. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Bakit siya ang napili? Bakit ang kanyang pamilya? Ano ang mangyayari sa lahat ng iba pang tao, sa kanyang mga kapitbahay, at maging sa mga hayop sa kabubatan? Kinabukasan, pagkagising, hindi na napigilan ni Noe ang mga tanong mula sa kanyang pamilya. Ama, tanong ni Sem habang nag-aayos ng mga gamit sa bukid, ano itong naririnig namin tungkol sa malaking sasakyang gagawin mo? Ang mga kapitbahay ay nag-uusap na. Nagkatinginan si Ham at Japhet. Alam nila na may kakaibang balita na kumakalat sa kanilang lugar. Ama, sabi ni Japhet, sabi ng mga tao, para daw sa isang malaking baha. Totoo ba ito? Huminga ng malalim si Noe bago tumugon. Mga anak ko, isang napakalaking baha ang darating, at gagawa tayo ng isang arka upang mailigtas tayo ng Diyos. Hindi ko lubos na naintindihan ang buong plano, ngunit tiwala ako sa Kanya. Natahimik ang lahat. Walang katiyakan ang hinaharap, ngunit ang pamilya ni Noe ay nagtitiwala sa kanyang liderato at sa mga salita ng Diyos. Kahit na hindi nila lubos na nauunawaan ang kanilang magiging papel sa nalalapit na pangyayari, ipinakita nila ang kanilang suporta. Habang lumipas ang mga araw, nagsimula ng bumuo si Noe ng plano para sa pagsisimula ng konstruksyon ng arka. Kinausap niya ang kanyang mga anak at binigyan sila ng mga tungkulin, maghanap ng kahoy, maghanda ng mga kagamitan, at simulan ang pagtatayo. Alam niyang magiging mahirap ang proseso at magtatagal bago nila matapos ang arka, ngunit ito ay kanilang tadhana. Habang nagsisimula silang magtrabaho, dahan-dahang nakikita ni Noe ang pananalig ng kanyang mga anak. Nakikita rin niya ang kanilang tapang sa kabila ng mga panunukso at mga biro mula sa kanilang mga kapitbahay. Maraming nagmamasid at nagtatanong kung bakit gumagawa sila ng napakalaking bangka sa gitna ng tuyong lupain. Anong gagawin ni Noe? Bulong-bulungan ng mga tao. Nasisiraan na ba siya ng bait? Saan kaya siya sasagwan ng kanyang bangka sa gitna ng tigang na lupa? Subalit si Noe ay hindi natinag. Sa bawat hampas ng martilyo at bawat piraso ng kahoy na idinadagdag, patuloy niyang ipinapaalala sa kanyang sarili ang mga salita ng Diyos. Magtiwala ka, bulong ng kanyang puso. Ito ang plano ng Diyos. Ang kanyang pamilya, bagamat may mga alinlangan noong una, ay nagsimulang magpakita ng tiwala at pananampalataya. Nakita nila sa mga mata ni Noe ang determinasyon, at alam nilang hindi siya basta-basta susuko. Habang natapos ang araw at lumubog na ang araw sa likod ng mga bundok, nagsimulang bumuo si Noe ng isang bagong pag-asa. Hindi lamang ang kanilang pamilya ang magiging ligtas, kundi pati ang lahat ng mga hayop na papasok sa arka. Sa likod ng bawat pagsubok at sakripisyo, nakita ni Noe ang pangako ng Diyos, isang pangakong nagbibigay ng bagong buhay. Sa gitna ng mainit na araw, habang pinapagpag ni Noe ang pawis sa kanyang noo, nakatayo siya sa harap ng halos walang katapusang bungkos ng kahoy. Ang bawat piraso ay binilang at inayos ayon sa mga utos ng Diyos. Matapos makuha ang lahat ng kahoy na gopher, nagsimula na silang bumuo ng arka. Ang tunog ng martilyo at lagari ay nagsimulang bumalot sa paligid, habang bawat miyembro ng pamilya ay nagtutulungan upang simulan ang monumental na gawain. Sem, siguraduhin mong maayos ang mga palapag, utos ni Noe habang sinusuri ang mga balangkas. Ham, Japhet, bantayan niyo ang pagkakadikit ng mga tabla. Dapat walang puwang na maiiwan, ang lahat ay dapat selyado ng mabuti. Nakikita ni Noe ang seryosong pagsusumikap ng kanyang mga anak, ngunit alam niyang malayo pa ang kanilang tatahakin. Matagal-tagal pa bago matapos ang arka, at habang ang bawat araw ay lumilipas, dumarating ang mga nanunukso, nagtatanong, at nagdududa. Hey, Noe, tawag ng isa sa mga kalapit na mga ngalakal, nakangisi at may dalang mga paninda. Baka kailangan mo ng ilang bangka para tulungan ang arka mo. Hindi mo ba nakikita? Walang tubig dito, wala kang mapagdadalhan ng arka mo. Ang tawanan mula sa mga kapitbahay ay masakit pakinggan, ngunit hindi na tinag si Noe. Alam niyang hindi nauunawaan ng mga tao ang kalooban ng Diyos. Sa bawat insulto at pangungutya, natutunan ni Noe na patibayin ang kanyang pananampalataya.
Hayaan mo sila, Ama, sabi ni Sem, na kitang-kita ang inis sa kanyang mukha. Hindi nila naiintindihan. Bakit hindi mo ipaliwanag sa kanila? Sem, malumanay na sabi ni Noe, may mga bagay na hindi nila maaaring maintindihan. Ang utos ng Diyos ay hindi para ipaliwanag sa lahat, kundi para sundin natin ng may buong tiwala. Hayaan natin ang Diyos ang magbigay ng linaw sa kanilang mga mata sa tamang panahon. Habang patuloy silang nagtatrabaho, sina Ama, ang asawa ni Noe, ay tahimik na nagmamasid mula sa gilid. Lagi siyang nakikita sa likod ng kanilang tahanan, naghahanda ng pagkain para sa kanilang pamilya, at tinitiyak na lahat ay may lakas para sa mahabang araw ng paggawa. Ngunit sa loob ng kanyang puso, may mga tanong na patuloy na bumabalot. Noe, sabi ni na Ama isang gabi habang tahimik silang magkatabi. Labis na ang hirap ng mga bata. Wala bang ibang paraan? Lahat ng tao ay iniisip na tayo'y nawawala sa katinuan. Paano kung mali tayo? Naghinay si Noe, humarap kay na Ama at hinawakan ang kanyang mga kamay. Na Ama, hindi ko lahat naiintindihan. Pero may isang bagay akong tiyak, ang Diyos ay hindi kailanman nagkamali. Lahat ng ito ay para sa ating kaligtasan, at sa pagtatapos ng lahat ng ito, makikita mo ang kanyang plano. Bagamat may mga pangamba, nakahanap sina Ama ng kapayapaan sa mga mata ng kanyang asawa. Ang kanilang pananampalataya ay pinatibay sa bawat araw na lumilipas, at sa bawat piraso ng kahoy na kanilang idinaragdag sa arka, nadadama nila ang pagpapala ng Diyos sa kanilang gawain. Ang bawat bahagi ng arka ay dahan-dahang nagiging mas malinaw. Ang mga silid para sa mga hayop ay hinahanda, at ang bawat bahagi ng loob at labas ay tinatapal ng alkitran, gaya ng iniutos ng Diyos. Ang pamilya ni Noe ay nagtrabaho ng walang tigil, kahit na ang mga pagsubok ay dumating. Ilang ulit na silang kinukutya, ngunit hindi na sila nagpapaapekto. Isang hapon, nang magsimula ng umulan ng kaunti, napansin ng mga kapitbahay ang patuloy na gawain ni Noe. Tingnan mo, sabi ng isa, sabay turo sa papawirin. Umulan man o bumagyo, si Noe ay hindi tumitigil. Para saan ba talaga ang bangka niyang iyon? Sa kabila ng mga panunuya, ang kalangitan ay tila nagbibigay ng babala, isang babala na sa lalong madaling panahon, darating ang araw ng paghuhukom. At si Noe, sa kanyang tahimik na pagsunod, ay patuloy na nagtatrabaho, may tiwala sa kanyang puso na ang kanyang pagsusumikap ay hindi mawawalan ng saysay. Tapusin natin ito, sabi ni Noe sa kanyang pamilya habang tinitignan ang halos tapos ng arka. Malapit na ang oras. Malapit na. Bagamat malaki at mabigat ang arka, para kay Noe at sa kanyang pamilya, ang bawat araw ng pagtatrabaho ay tila isang hakbang palapit sa kaligtasan. Hindi na nila iniintindi ang mga tanong ng mga tao, at sa halip, mas pinatitibay nila ang kanilang pagsunod sa Diyos. Kapag natapos natin ito, sabi ni Japhet habang pinapanday ang huling mga tabla, ang lahat ay magbabago. Alam ko. Habang papalapit ang oras, lalo pang naging abala si Noe at ang kanyang pamilya sa paghahanda. Hindi na lamang tungkol sa pagtatayo ng arka ang kanilang pinagtutuunan, kundi pati na rin ang pag-aayos ng lahat ng kakailanganin nila sa loob ng sasakyan, ang pagkain, ang tubig, at higit sa lahat, ang mga hayop na ipapasok nila. Isang umaga, habang nililinis ni Noe ang mga kagamitan, napansin niyang nagsisimula nang dumating ang mga hayop, unay ilan lamang, pagkatapos ay dumagsa ang mga ito ng sunod-sunod, na parang tinatawag ng isang hindi nakikitang tinig. Ama, sigaw ni Sem, hindi makapaniwala sa nakikita. Tignan mo, sila na. Dumarating na ang mga hayop. Lahat sila ay tumigil sa kanilang ginagawa at tumingin sa direksyon kung saan makikita ang mga hayop, mga elepante, leon, tupa, at ibon na naglipana sa himpapawid. Naglakad ang mga ito ng tahimik at may kaayusan, na para bang alam na nila kung saan sila pupunta. Ang bawat peres, isang lalaki at isang babae, ay naglakad papasok ng arka, pinangungunahan ng kamay ng Diyos. Mangyari nga, sabi ni Noe, nakatingin sa papalapit na mga hayop. Kagaya ng sinabi ng Panginoon, ipapadala niya ang bawat isa sa kanila upang sila'y maging bahagi ng bagong simula. Hindi ko pa rin maintindihan kung paano ito nangyayari, bulong ni Ham habang pinagmamasdan ang mga hayop na tila disiplinadong pumapasok sa arka. Paanong nalalaman ng mga ito kung saan sila pupunta?
Ang lahat ng ito ay bahagi ng plano ng Diyos, sagot ni Noe habang tinutulungan ang mga anak sa pag-aasikaso ng mga hayop. Hindi natin kailangang maintindihan ang lahat ng bagay, Ham. Kailangan lang nating manalig at gawin ang ipinag-uutos sa atin. Sina Ama, habang nagpapakain ng mga hayop, ay tahimik na nagmamasid. Noe, tanong niya nang hindi na makatiis, ilang araw pa ba bago magsimula ang ulan? Tayo'y malapit na, tugon ni Noe, may kahalong bigat sa kanyang tinig. Binigyan tayo ng Panginoon ng 7 araw upang tapusin ang lahat ng paghahanda. Pagkalipas ng 7 araw, magsisimula na ang baha. Ang damdamin ng pamilya ni Noe ay halo-halo, takot, kaba, at pagkasabik. Ang mga bata ay abala sa pagtulong upang ayusin ang mga silid ng mga hayop, samantalang sina Ama naman ay tinitiyak na sapat ang pagkain at tubig para sa kanilang lahat. Siguraduhin mong maayos ang pagkakakabit ng mga balde ng tubig, sabi ni Noe habang tinitignan ang mga silid para sa mga elepante. Hindi tayo maaaring magkamali sa loob ng arka. Lahat ay dapat na maging maayos. Habang lumalalim ang bawat araw, unti-unti ring nagiging maseryoso ang mga pangyayari. Nagsimulang maging mas madilim ang kalangitan, at ang mga tao sa paligid ay nagsimulang makadama ng kakaibang takot. May mga nag-uusap-usap, habang ang iba'y nagmamasid mula sa malayo, nagtataka kung totoo nga ang mga sinasabi ni Noe tungkol sa isang malaking baha. Narinig mo ba ang sabi ni Noe? Tanong ng isang kapitbahay sa isa pang lalaki, habang naglalakad malapit sa arka. Sinasabi niyang magkakaroon ng malakas na ulan na magpapalubog sa buong mundo. Ang mga taong naroon ay natawa, ngunit sa kabila ng kanilang tawa, may halong pagkabalisa. Kahit pa hindi sila naniniwala, ang kakaibang damdaming hatid ng mga madilim na ulap ay tila nagbibigay ng babala. Isang hapon, habang naghahanda ng pagkain sina Ama para sa kanyang pamilya, bigla siyang napatigil at tumingin sa labas ng kanilang tahanan. Noe, tawag niya, may nararamdaman akong kakaiba. Parang may mabigat na hangin sa paligid. Lumabas si Noe at tumingin sa papawirin. Totoo nga, ang mga ulap ay nagtipon-tipon na, mabibigat at parang nagbabadya ng sakuna. Ramdam ng bawat isa sa kanilang pamilya na nalalapit na ang oras. Sa mga sumunod na araw, ang kanilang bahay at bukirin ay naging lugar ng kakaibang paghahanda. Ang lahat ng kanilang ari-arian ay iniwan, at ang lahat ng kanilang atensyon ay nakatuon sa arka. Pumasok si Noe sa loob upang masuri ang bawat silid. Naglakad siya sa mga pasilyo, siniguradong maayos ang bawat bahagi ng istruktura. Ang bawat sulok ay handa na, sabi ni Noe sa kanyang sarili. Kapag dumating ang oras, tanging ang Diyos na lamang ang gagabay sa atin. Pagkatapos ng mga araw ng walang humpay na paghahanda, dumating ang ika-7 araw. Ang pamilya ni Noe ay nakatayo sa labas ng arka, kasama ang mga hayop nakatingin sa kalangitan. Ang hangin ay mas malamig at ang katahimikan ay tila sumisigaw sa paligid. Ang bawat isa sa kanila ay nakadama ng bigat ng nalalapit na kaganapan. Panahon na, sabi ni Noe sa kanyang mga anak. Pumasok na tayo sa loob ng arka. Isa-isang pumasok si Noe, sina Ama, at ang kanilang mga anak sa loob ng arka, sinusundan ng mga hayop. Nang lahat sila'y nakapasok na, ang pintuan ng arka, na mabigat at mataas, ay hindi na nila kayang isara ng sarili nilang lakas. Ngunit sa sandaling sila'y nasa loob, naramdaman nila ang paggalaw ng hangin. Ang pinto ay dahan-dahang nagsara sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi nagtagal, narinig nila ang unang patak ng ulan. Dahan-dahan itong bumabagsak, ngunit sapat na upang marinig sa loob ng makapal na dingding ng arka. Heto na, bulong ni na Ama, mahigpit na hawak ang kamay ni Noe. Nagsisimula na. Mula sa isang marahang ambon, ang ulan ay naging mas malakas. Ang mga patak ay nagmistulang maliliit na kamay na kumakatok sa pinto ng arka, at kasabay nito, ang mundo sa labas ay nagsimulang magbago. Ang lupa ay nagsimulang malunod sa tubig, at ang hangin ay nagdala ng mga sigawan mula sa mga taong hindi naniwala sa mga babala ni Noe. Hanggang kailan tayo maghihintay sa loob? Tanong ni Japhet, habang nakatingin sa labas ng maliit na bintana ng arka. Hindi natin alam, sagot ni Noe, tahimik na nakatingin sa papawirin. Ngunit magtitiwala tayo sa plano ng Diyos. Ang lahat ay may tamang oras. At sa loob ng arka, sila'y naghanda sa isang hindi pa nila nararanasan, isang bagyong dadalhin sila sa isang bagong simula. Ang kalangitan ay bumagsak sa bigat ng maitim na ulap,
at ang malalakas na patak ng ulan ay bumuhos na parang mga balde ng tubig na binuhos mula sa langit. Ang tunog ng ulan ay naging mas malakas, na tila mga tambol ng digmaan na bumabayo sa bubong ng arka. Sa loob ng arka, ang pamilya ni Noe ay tahimik na nagtipon, pinapakinggan ang lumalakas na dagundong sa labas. "Naririnig niyo ba yan?" tanong ni Ham habang nakatayo sa gilid ng bintana. Parang may bumubulusok na tubig mula sa lahat ng direksyon. Tumango si Noe, alam niyang nagsisimula na ang baha na ipinangako ng Diyos. Ito na ang oras, bulong niya, ang simula ng dulo para sa mundo sa labas. Habang patuloy na bumuhos ang ulan, ang lupa ay mabilis na nalunod sa tubig. Sa mga unang oras ng pagbaha, ang mga tao sa paligid ng arka ay nagmamadaling maghanap ng kanlungan. Ang mga sigaw ng takot at pagsisisi ay nagsimulang marinig mula sa labas. Ang mga taong dati nagbibiro at nanunuya kay Noe ay ngayon ay humahampas sa mga dingding ng arka. "Noe! Buksan mo kami," sigaw ng isang lalaki mula sa labas habang patuloy na binabayo ng ulan. "Tulungan mo kami. Pakiusap." Ngunit alam ni Noe na wala na siyang magagawa. Ang pinto ng arka ay isinara ng Diyos, at tanging siya lamang ang makakapagbukas nito. Ang kanyang puso ay mabigat sa kalungkutan, ngunit tinanggap niya ang realidad na ito. "Patawarin kayo ng Diyos," bulong ni Noe, nakatingin sa pinto na ngayon ay isang harang sa pagitan nila at ng mundo sa labas. Samantala, sa loob ng arka, nagsimulang mag-adjust ang pamilya sa bagong pamumuhay. Ang mga hayop ay nagpatuloy sa kanilang mga gawain, at ang bawat isa sa pamilya ay may tungkulin. Si Sem, Ham, at Japhet ay abala sa pagpapakain sa mga hayop at pagsigurong lahat ng mga puwang sa arka ay maayos na natatakpan. "Tama ang ginawa nating pagtatapal," sabi ni Sem habang sinisilip ang dingding. "Walang pumapasok na tubig." "Totoo nga," sabi ni Ham. "Pero hanggang kailan natin kakayanin ito?" Si Noe, na nakaupo sa isang sulok ng arka, ay tumingala mula sa kanyang pag-iisip. "Kakayanin natin hanggat kinakailangan," sabi niya ng malumanay. Ang Diyos ang magtatakda ng oras para sa lahat ng ito. Sa mga sumunod na araw, hindi huminto ang ulan. Patuloy itong bumuhos ng walang hintong pag-agos mula sa langit, at ang tubig sa paligid ng arka ay tumaas ng tumaas. Unti-unting natabunan ng tubig ang mga bundok, ang mga puno ay hindi na makita, at ang buong mundo ay tila isa na lamang malawak na karagatan. "Hindi ko akalaing ganito kabilis tataas ang tubig," bulong ni Japhet habang nakatanaw mula sa bintana ng arka. Lahat ng bagay ay natabunan na. Ang bawat isa sa pamilya ay nakadama ng halo-halong emosyon, ang takot, ang pagkabahala, at ang kabigatan ng kanilang kaligtasan ay magkasabay na bumabalot sa kanila. Alam nilang sila na lamang ang natitira mula sa dating masiglang mundo. Lahat ng ating nakilala, lahat ng ating kapitbahay. Bulong ni Naama habang iniayos ang mga pagkain sa loob ng arka. Lahat sila'y nawala na. Tinignan siya ni Noe at may lungkot sa kanyang mga mata. Ang Diyos ang may hawak ng lahat ng bagay. Ang lahat ng ito ay ayon sa kanyang plano. Magtiwala tayo. Habang patuloy ang kanilang pamumuhay sa loob ng arka, naging bahagi na ng kanilang araw-araw na gawain ang pag-aalaga sa mga hayop at pananatiling abala upang hindi mawalan ng pag-asa. Sina Ama, kahit na punong-puno ng pangamba, ay gumawa ng paraan upang gawing komportable ang lahat. Siya'y naghahanda ng pagkain at tinitiyak na ang bawat isa sa kanila ay may lakas na harapin ang mga susunod na araw. Minsan, habang nagpapatuloy ang pagbaha, si Japhet ay nakipag-usap kay Sem, paano kaya kung wala tayong sinunod? Paano kung hindi natin sinunod ang mga utos ng Diyos? Tumingin si Sem sa kanya, seryoso ang mukha. Hindi ko na alam kung ano pa ang mangyayari kung hindi natin ginawa ang arka, Japhet. Wala na tayong magagawa kundi magpasalamat na mayroon tayong pagkakataong mabuhay. Mula sa malayo, narinig ni Noe ang usapan ng kanyang mga anak. Tumayo siya at lumapit sa kanila. Tandaan niyo ito, sabi ni Noe. Hindi dahil tayo ay mas mabuting tao kaysa sa iba, kundi dahil pinili tayong maging bahagi ng plano ng Diyos. May dahilan kung bakit tayo nandito, at kailangan nating gawin ang lahat upang maging karapat-dapat sa biyayang ito. Habang ang mga araw ay lumipas, napansin ni Noe na mas naging kalmado ang paligid.
Bagamat patuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan, ang pamilya niya ay natutunang tanggapin ang bagong buhay sa loob ng arka. Naging mas komportable sila sa kanilang mga gawain, at natutunan nilang magtulungan ng mas maayos. Isang gabi, habang natutulog ang lahat, biglang naramdaman ni Noe na bumigat ang arka. Dahan-dahan itong umangat, at sa mga sumunod na sandali, naramdaman nilang lumulutang na sila. "No," sigaw ni Naama, gising mula sa pagkakahimbing. Umandar na ang arka. Tumayo si Noe at tumingin sa labas. Totoo nga, ang arka ay nagsimulang umangat sa tubig. Ang pagbaha ay umabot na sa punto kung saan natangay na sila ng malakas na agos ng tubig. "Lumulutang na tayo," sabi ni Noe, tahimik na nakatingin sa karagatan na ngayon ay pumalibot sa buong mundo. Habang patuloy na lumulutang ang arka, napuno sila ng takot at pag-asa. Hindi nila alam kung gaano katagal silang mananatili sa ibabaw ng malawak na karagatan, ngunit tiwala silang hindi sila pababayaan ng Diyos. Lahat ng kanilang pinaghirapan ay nagbunga, at ngayon, sila'y maghihintay lamang ng kanyang susunod na utos. At sa tahimik na gabi, habang patuloy na umaalon ang tubig, huminga ng malalim si Noe, alam niyang sa kabila ng lahat ng ito, mayroon pa ring liwanag na naghihintay sa dulo ng kanilang paglalakbay. Sa loob ng arka, ang mga araw ay naging linggo. Hindi na mabilang ni Noe at ng kanyang pamilya kung ilang araw na silang umiikot sa gitna ng walang katapusang dagat. Ang kanilang buhay sa loob ng arka ay naging parang isang kakaibang uri ng pamumuhay, isang mundo ng kaharian ng mga hayop at kalmado, ngunit puno ng pananabik para sa hinaharap. "Napakahabang oras na tayong nandito," sabi ni Naama isang umaga habang nag-aayos ng pagkain para sa mga hayop. "Minsan pakiramdam ko para na tayong nakakulong sa isang bangungot na walang katapusan." Si Noe, na abala sa pagsasaayos ng mga balde ng tubig, ay tumigil upang tumingin sa kanya. "Mahaba man ang ating paghihintay, mahal ko," sagot niya, "ito ay bahagi ng ating pagsubok. Kailangan nating magtiwala na ang lahat ng ito ay may dahilan." Habang abala sila sa kani-kanilang mga gawain, nagsimula silang harapin ang kanilang mga sariling emosyon, mga takot, pangarap, at mga hindi maiiwasang alalahanin. Si Japhet, na karaniwan ay tahimik, ay nagsimulang magtanong tungkol sa kanilang kinabukasan. "Ama," sabi ni Japhet habang nakatingin sa malayong kalangitan sa labas ng maliit na bintana, "gaano katagal pa tayo maghihintay? Kailan kaya bababa ang tubig?" Tumingin si Noe sa kanyang anak, alam niyang ito rin ay tanong na naglalaro sa isip ng bawat isa. "Hindi ko alam, anak ko," sagot ni Noe nang may kabigatan sa kanyang tinig. "Pero tiwala ako na darating din ang araw na yon. Nasa plano ng Diyos ang bawat segundo ng ating paglalakbay." Habang tumatagal pa ang kanilang pamamalagi sa loob ng arka, naging mas mahirap ang bawat araw. Hindi lamang dahil sa pisikal na hirap ng pangangalaga sa mga hayop at sa sarili, kundi pati na rin sa emosyonal na bigat ng hindi tiyak na hinaharap. Lahat ng kanilang dating nakilala, ang dating anyo ng mundo, ay naglaho na. Isang gabi, habang ang lahat ay tahimik na nagpapahinga, naramdaman ni Sem ang bigat ng kanyang dibdib. Tumayo siya at pumunta sa gilid ng arka, kung saan naroon si Noe, nakatingin sa malawak na karagatan. "Ama," sabi ni Sem, inilalabas ang matagal ng kinikimkim na damdamin. "Ano ang mangyayari sa atin pagkatapos nito? Paano natin sisimulan muli ang buhay? Wala na tayong babalikan." Huminga ng malalim si Noe bago sumagot. "Hindi natin kailangan alamin kung paano magsisimula ang lahat. Ang alam lang natin ay binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong muling buhayin ang daigdig. At iyon ang pinakamahalaga. Ang magtiwala na magbibigay siya ng daan. Ngunit lahat ng bagay na dati nating nakilala, wala na," dagdag ni Sem, "mga tao, mga lugar, wala na." Tugon ni Noe, "Lahat ay nawala, ngunit kasama pa rin natin ang ating pananampalataya at ang isa't isa. At iyon ang ating magiging gabay." Si Japhet, na noon ay tahimik lamang na nakikinig, sumingit sa usapan. "Ang tanong ko lang, Ama," sabi niya, "paano kung hindi natin kayanin ang pagbabagong ito? Paano kung matapos ang lahat ng ito, hindi tayo handa sa bagong buhay na naghihintay sa atin?" Tumango si Noe. Ang paghihintay na ito ay hindi lamang tungkol sa pisikal na kaligtasan. Ito'y pagsubok din sa ating pananampalataya, sa ating katatagan. Huwag kayong matakot sa hindi tiyak na hinaharap, dahil ang Diyos ang may hawak nito. Siya ang gagabay sa atin.
Habang patuloy ang kanilang pag-uusap, ang katahimikan sa paligid ng arka ay tila mas nagiging mas mabigat. Lahat ng tunog ay nanggagaling lamang mula sa malumanay na hampas ng alon sa paligid ng arka, na nagiging parang musika sa kanilang pamumuhay sa loob. Sa bawat araw na lumipas, ang kanilang lakas ay hinuhubog ng kanilang pananampalataya. Minsan, sa kalagitnaan ng isang tahimik na umaga, may naramdaman si Ham na kakaiba. "Ama," tawag niya, "naririnig mo ba ito?" Lahat sila'y tumigil sa kanilang mga gawain at nakiramdam. Totoo nga, may kakaibang tunog, isang uri ng hangin na tila humihip mula sa malayong dako. Ito ay hindi lamang basta tunog ng alon, kundi parang mas mataas, mas kalmadong simoy. Tumingin si Noe sa kanyang pamilya at nagnisyan sila. "Ito na," sabi ni Noe, "nararamdaman ko na magsisimula ng humupa ang tubig." Sa mga sumunod na araw, napansin nila na ang mga alon sa paligid ng arka ay naging mas kalmado. Ang hangin ay tila nagiging mas malumanay, at ang pakiramdam ng pag-asa ay bumabalik sa kanilang mga puso. Habang nagpatuloy ang kanilang pamamalagi sa loob ng arka, napansin nila ang unti-unting pagbaba ng tubig. "Pakiramdam ko ay mas bumababa na ang tubig," sabi ni Japhet isang umaga habang nakatingin mula sa taas ng arka. "Mukhang malapit na tayong huminto." "Huwag muna tayong magmadali," sabi ni Noe. "Maghintay tayo ng sapat na panahon. Magiging malinaw ang susunod na hakbang mula sa Diyos." Ang kanilang paghihintay ay tila walang katapusan, ngunit patuloy ang kanilang pag-asa. Alam nilang hindi sila pinabayaan, at sa bawat paglipas ng araw, mas naging matatag ang kanilang pananampalataya. Sa bawat sandali ng kanilang pag-asa, mas nagiging tiyak sila na may bagong simula sa dulo ng kanilang paglalakbay. Isang gabi, bago matulog, sinabi ni Noe sa kanyang pamilya, "Alam nyo, sa kabila ng lahat ng ating pinagdaanan, ang arka na ito ay hindi lamang kanlungan mula sa ulan. Ito'y naging simbolo ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa plano ng Diyos." Tumingin ang kanyang pamilya sa kanya, naramdaman nila ang init ng kanyang mga salita. Ang kanilang pamumuhay sa loob ng arka ay isang pagsubok ng pagtitiwala, at bagamat hindi nila alam kung kailan ito magwawakas, tiwala sila na sa bawat pagdaan ng oras, sila ipatungo sa isang bagong umaga. At sa kalagitnaan ng gabi, sa gitna ng kalmadong karagatan, si Noe ay tahimik na nanalangin, umaasa at nananalig na sa lalong madaling panahon, ang bagong simula ay darating na. Lumipas pa ang mga araw, at ang tubig ay patuloy na bumababa. Ang dating malawak na karagatan na bumabalot sa mundo ay unti-unting nagpapakita ng mga palatandaan ng lupa. Sa wakas, may mga bagay na nagsimulang lumitaw mula sa ilalim ng tubig, mga taluktok ng bundok, mga bato, at maging ang mga patay na puno na tinangay ng baha. Sa kabila ng lahat, si Noe at ang kanyang pamilya ay naramdaman ang pag-asa na unti-unting bumabalik sa kanilang mga puso. Isang umaga, habang ang mga anak ni Noe ay abala sa mga gawain sa loob ng arka, siya ay tumayo sa tapat ng bintana at tumingin sa labas. Doon, nakita niya ang mga peaks ng bundok na unti-unting lumilitaw sa layo. "Nakikita ko na ang mga bundok," sabi niya nang may sigla sa kanyang tingin. "Tignan niyo! Naroon na sila." Agad na tumakbo si Japhet at Sem upang tingnan ang sinasabi ng kanilang ama. "Ama," sigaw ni Japhet, "tama ka. May lupa na. Siguro malapit na tayong makalabas." Ngunit si Noe, bagamat puno ng pag-asa, ay hindi nagmadali. Alam niyang kailangan pa nilang maghintay. "Huwag muna tayong magmadali," sabi niya ng kalmado. "Kailangan nating siguraduhin na ang lahat ay ligtas na. Maghintay pa tayo ng kaunti." Sa mga susunod na araw, patuloy nilang sinusubaybayan ang pagbawas ng tubig. Ang mga bundok ay lalong lumilitaw, at ang arka ay unti-unting humimpil sa isang matatag na lugar. Ramdam ni Noe na nalalapit na ang panahon na maaari na silang lumabas. Isang gabi, habang nag-iisip ng susunod na hakbang, nagpasya si Noe na magpadala ng ibon upang suriin ang kalagayan ng lupa. Kumuha siya ng isang uwak at pinakawalan ito. "Maghintay tayo," sabi ni Noe sa kanyang pamilya habang pinapanood ang uwak na lumipad palayo. "Babalik ito o hindi, magkakaroon tayo ng sagot." Lumipad ang uwak ng malayo, subalit bumalik din ito makalipas ang ilang oras, tila hindi nakahanap ng lugar na mapagpahingahan. Nalungkot si Noe, ngunit hindi siya nawala ng pag-asa. Alam niyang kailangang maghintay pa sila.
Subukan nating muli, sabi ni Naama, hinahawakan ang kamay ni Noe. Magpadala tayo ng isa pang ibon. Sa pagkakataong ito, pinakawalan ni Noe ang isang kalapati. Tumahimik silang lahat habang pinapanood ang kalapati na lumipad, ang puting mga pakpak nito ay kumakaway sa kalangitan. Ang paghihintay ay tila walang hanggan, bawat segundo ay parang oras. Ngunit sa wakas, makalipas ang ilang sandali, bumalik ang kalapati. Nabalik na siya, sigaw ni Sem nang makita ang ibon. Ngunit nang tingnan nila ito ng mabuti, napansin nilang walang dala ang kalapati. Hindi pa handa ang lupa. Maghintay pa tayo, sabi ni Noe, bagamat nararamdaman na rin ang kabigatan ng kanilang sitwasyon. Sa tamang oras, makikita rin natin ang sagot. Lumipas pa ang ilang araw, at muli, pinakawalan ni Noe ang kalapati. Lahat sila'y tahimik na nagmamasid, umaasang ang ibon ay magdadala ng balita ng bagong simula. Sa araw na yon, bumalik ang kalapati na may daladalang isang bagay, isang maliit na sanga ng puno ng olibo. Mayroon siyang dala, sigaw ni Japhet, hindi makapaniwala. Isang sanga ng olibo. Tapos na ang baha, ama. Bumaba na ang tubig. Tumayo si Noe, at sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang kanilang paglalakbay, siya'y ngumiti ng malalim. Sabi niya, ito na ang senyales na maghihintay tayo. Malapit nang matapos ang ating paghihintay. Ang sanga ng olibo na dala ng kalapati ay naging simbolo ng kanilang pag-asa. Alam nilang sa wakas, ang bagong buhay na ipinangako ng Diyos ay malapit na. Ngunit kahit na puno ng tuwa ang kanilang mga puso, hindi pa rin sila nagmadali. Pinili nilang maghintay pa ng ilang araw upang matiyak na ligtas na ang mundo sa labas. Ilang araw pa ang lumipas at muli, pinakawalan ni Noe ang kalapati. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na bumalik ang ibon. Nang hindi na nila makita ang paglipad nito pabalik sa arka, napagtanto nilang handa na ang lahat. Ang kalapati ay nakakita na ng lugar na matitirhan, isang senyales na ang bagong mundo ay naghihintay na para sa kanila. Panahon na, sabi ni Noe habang tahimik na kinakalma ang kanyang pamilya. Maghanda na tayo. Aalis na tayo sa arka. Sa kanilang paghahanda, bawat isa sa kanila ay nakaramdam ng matinding damdamin, kaba, kasiyahan, at maging takot para sa hinaharap. Hindi nila alam kung ano ang eksaktong naghihintay sa kanila sa labas, ngunit tiwala silang ang Diyos ay kasama nila. Nang buksan nila ang pintuan ng arka, unang sumalubong sa kanila ang sariwang hangin, ang amoy ng bagong simula. Ang liwanag ng araw ay tila mas maliwanag kaysa dati, at sa kanilang mga mata, ang mundo ay tila bago. Isang malinis na mundo, puno ng pag-asa at posibilidad. Lumabas si Noe mula sa arka, kasama ang kanyang asawa, mga anak at kanilang mga asawa. Kasunod nila, isa-isang lumabas ang mga hayop, mga elepante, leon, ibon, at mga hayop na dati tila hindi magkakasamang mabubuhay, ngunit ngayon ay tahimik na naglakad palayo mula sa arka, parang alam nilang sila'y bahagi ng bagong simula. Tahimik na nagtipon ang pamilya ni Noe, nakatingin sa malawak na mundo sa harap nila. Ito na, sabi ni Noe, habang nakatayo sa tuktok ng isang burol. Ito ang bagong simula na ibinigay sa atin ng Diyos. Habang pinagmamasdan ang kalawakan ng bagong mundo, si Noe ay tahimik na nanalangin, nagpapasalamat sa kaligtasang ipinagkaloob sa kanila. Ang hangin ay puno ng kapayapaan, at ang mga hayop na dati nakulong sa arka, ay nagsimulang maghanap ng kanilang bagong tahanan sa malinis na mundo. Ngayon, sabi ni Noe sa kanyang pamilya, nagsisimula na tayong muli. Magtanim tayo ng bagong buhay. Tayo'y bahagi ng isang bagong pagkakataon. Habang binabagtas nila ang bagong daigdig, alam nilang ang kanilang pananampalataya at pagsunod sa Diyos ang nagdala sa kanila sa bagong simula. Sa kabila ng lahat ng sakripisyo at paghihirap, naroon pa rin ang pag-asa. At sa kabila ng pagkawasak ng dating mundo, isang bagong mundo ang nabuksan para sa kanila, mas maliwanag, mas malinis, at puno ng pangako. Ang araw ay sumikat ng maliwanag sa bagong daigdig. Si Noe at ang kanyang pamilya ay tahimik na lumakad sa lupain, pakiramdam nila'y parang una silang hakbang sa isang mundo na walang anumang bakas ng dating kasamaan at pagkawasak. Ang hangin ay sariwa, ang kalangitan ay bughaw, at ang paligid ay tahimik, isang kakaibang katahimikan mula sa ingay at kalituhan ng mundo bago ang baha. Tila napakalawak ng mundong ito, sabi ni Ham habang tinatanaw ang malawak na lupain sa kanilang harapan.
Parang wala nang ibang nilalang bukod sa atin. Ngumiti si No, ramdam ang bagong simula sa bawat hakbang. Anak, ito ang pagkakataon na ibinigay sa atin ng Diyos. Isang mundo na puno ng posibilidad. Habang naglalakad sila, huminto si No sa isang maliit na patag na lugar. Tumigil din ang kanyang pamilya, nakatingin sa kanya, na parang alam na may mahalagang gagawin. Tahimik na kinuha ni No ang ilang bato mula sa lupa at nagsimulang bumuo ng isang maliit na altar. Ang bawat bato ay inilagay ng maingat, ang bawat galaw ay puno ng pasasalamat. Ano ang ginagawa mo, Ama? Tanong ni Japhet, nakatingin sa pagtatayo ng altar. Tayo'y mag-aalay ng pasasalamat sa Diyos, sagot ni No. Sa kanyang kabutihan at sa kanyang kaligtasan, kailangan nating ipakita ang ating taos-pusong pasasalamat. Nagsimulang magdala ng mga bato sina Sem at Ham upang makatulong sa pagtatayo ng altar. Ang mga kababaihan ay naghanda ng mga hayop na iaalay bilang sakripisyo, mga hayop na pinili mula sa mga malilinis na uri, gaya ng itinuro sa kanila ng Diyos. Ang altar ay mabilis na nabuo, isang simpleng istruktura, ngunit puno ng simbolismo. Nang matapos ang altar, si No ay tumayo sa harap nito, nakatingala sa kalangitan. Sa kanyang puso, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad, ngunit higit sa lahat, ang kaligayahan at pasasalamat. O Diyos, wika ni No, aming Panginoon, aming tagapagligtas, aming tagapagbigay ng bagong simula. Narito kami upang magbigay ng pasasalamat sa iyong walang katapusang awa at habag. Tinanggap namin ang iyong plano at ipinagkatiwala ang aming mga buhay sa iyo. Ngayon, kami ay naniniwala na ito ay simula ng bagong buhay, ayon sa iyong kalooban. Tahimik na nanalangin ang kanyang pamilya sa tabi niya, at nag-alay sila ng mga hayop bilang sakripisyo. Ang usok mula sa mga sinunog na hayop ay umakyat sa kalangitan, at ang amoy ng kanilang sakripisyo ay tila naging mabango para sa Diyos. Narinig ni No ang malalim na tinig ng Diyos sa kanyang puso. Pagpalain ko kayo, Noe, sabi ng tinig ng Diyos. Hindi ko na muling lilipulin ang mundo ng ganitong paraan. Hindi ko na isusumpa ang lupa dahil sa mga kasalanan ng tao. Kahit alam kong ang puso ng tao ay puno ng kasamaan mula sa kanyang kabataan, hindi ko na wawasakin ang lahat ng buhay. Ramdam ni No ang pag-apaw ng kapayapaan sa kanyang puso. Ang Diyos ay mabuti, bulong niya, nakatingala sa kalangitan. Lagi siyang matapat sa kanyang mga pangako. Ngunit ang sorpresa ay hindi nagtatapos doon. Mula sa kalangitan, unti-unting lumitaw ang isang malawak at makulay na arko, isang bahaghari na kumalat sa buong kalangitan. Ang mga kulay nito ay nagniningning sa liwanag ng araw, at bawat isa sa kanila ay hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Tignan niyo, sigaw ni Sem habang nakaturo sa langit. Isang bahaghari. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa napakagandang tanawin sa itaas nila. Ang bahaghari ay tila isang tanda mula sa Diyos na ipinapahayag ang kanyang bagong tipan. Tahimik nilang pinanood ito, hindi makapaniwala sa liwanag at kagandahan nito. Ang tinig ng Diyos ay muling narinig ni No, ngayon ay mas malakas at malinaw. Ito ang aking tanda sa pagitan ko at ng lupa, sabi ng Diyos. Ang bahaghari na ito ay magiging paalala ng aking tipan sa inyo at sa lahat ng nilalang sa lupa. Sa tuwing makikita nyo ito, alalahanin nyo na hindi ko na muling lilipulin ang mundo ng baha. Ito ay tanda ng aking pangako sa buong sangkatauhan. Hindi makapagsalita si No, ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan. Tumingin siya sa kanyang pamilya, at sa kanilang mga mata, nakita niya ang parehong damdamin, ang pananampalataya, ang pasasalamat, at ang pag-asa para sa hinaharap. Ang Diyos ay mabuti, sabi ni Naama, nakatingala pa rin sa bahaghari. Pinangako niya sa atin ang bagong simula, at ngayon, nakikita natin ang kanyang pangako sa kalangitan. Mula sa araw na yon, ang bahaghari ay naging simbolo ng kanilang bagong buhay. Ang bawat araw ay naging bagong oportunidad upang ipakita ang kanilang pasasalamat sa Diyos, at ang kanilang pananampalataya ay naging mas matatag pa. Magtayo tayo ng mga tahanan, sabi ni No isang umaga, habang tinatanaw ang malawak na lupain. Magtanim tayo ng mga buto at muling palagin ang mga halaman. Magpakarami tayo at punuin ang mundong ito ng buhay. Nagsimula ang pamilya ni No na magtrabaho ng masipag, nagtatanim ng mga bagong halaman, nagtatayo ng mga bahay, at nag-aalaga ng mga hayop. Alam nilang sila ang magiging simula ng bagong lahi ng tao.
at bawat araw ay sinamahan ng pag-asa at pananampalataya. Habang patuloy ang kanilang buhay, hindi nila kinalimutan ang mga aral ng nakaraan. Naging bahagi ng kanilang araw-araw na pamumuhay ang paggunita sa kabutihan ng Diyos at ang mga sakripisyong ginawa upang mapanatili ang kanilang pananampalataya. Si Sem, Ham at Japhet, kasama ang kanilang mga asawa, ay nagsimula na ring bumuo ng kanilang sariling mga pamilya. Ang bawat isa sa kanila ay ipinasa ang mga kwento ng baha at ng arka sa kanilang mga anak upang hindi nila makalimutan ang kabutihan ng Diyos at ang kahalagahan ng pagsunod sa kanyang mga utos. Bawat tag-araw, tuwing umuulan at may bahaghari na lilitaw sa kalangitan, laging binabalikan ni Noe at ng kanyang pamilya ang mga aral ng kanilang karanasan sa loob ng arka. Ang bawat bahaghari ay nagsilbing paalala ng kanilang kaligtasan at ng bagong buhay na ipinagkaloob sa kanila. Isang araw, habang nakaupo si Noe sa ilalim ng isang malaking puno, pinagmamasdan niya ang kanyang mga anak at mga apo na abala sa kanilang gawain. Ang mga tunog ng tawanan at kwentuhan ay bumabalot sa paligid, at naramdaman niya ang malalim na kasiyahan. Ito, sabi niya sa sarili, ito ang buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Isang bagong simula, isang bagong pag-asa. Sa kanyang puso, alam ni Noe na tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. At mula sa araw na yon, bawat isa sa kanila ay namuhay ng may pananampalataya at pasasalamat, alam na ang Diyos ay laging kasama nila sa bawat hakbang ng kanilang bagong simula. Sa mga sumunod na araw matapos nilang lumabas mula sa arka, si Noe at ang kanyang pamilya ay patuloy na namuhay ng tahimik at masipag. Ang bawat araw ay naging bahagi ng isang bagong mundo, isang bagong buhay, at bawat isa sa kanila ay nagsimulang magtayo ng mga simpleng tahanan, magtanim ng mga halaman, at mag-alaga ng mga hayop. Ngunit higit pa sa pisikal na gawain, ang bawat hakbang nila ay puno ng pasasalamat at tiwala sa plano ng Diyos. Isang umaga, habang nagtatrabaho si Noe sa kanyang bukid, muling narinig niya ang tinig ng Diyos. Ang malalim at matatag na tinig na ito ay nagdala ng kapayapaan at katiyakan sa kanyang puso, tulad ng dati noong unang inutusan siya na magtayo ng arka. Noe, sabi ng tinig ng Diyos, ako ay nakikipagtipan sa iyo at sa iyong mga anak. Ito ang aking tipan sa inyo at sa lahat ng buhay sa lupa. Hindi ko na muling lilipulin ang lahat ng nilalang ng tubig baha, at hindi na muling magkakaroon ng ganitong uri ng sakuna sa daigdig. Ang mga salita ng Diyos ay nagdala ng kapayapaan sa puso ni Noe. Alam niya na ang Diyos ay laging tapat sa kanyang mga pangako, at ang tipan na ito ay isang kasiguruhan para sa kanila at sa lahat ng darating na salinlahi. Ang bahaghari na iyong nakita, sabi ng Diyos, ay magiging tanda ng aking tipan sa pagitan ko at ng lupa. Sa tuwing lilitaw ang bahaghari sa kalangitan, alalahanin niyo ang aking pangako, na hindi ko na muling lilipulin ang sangkatauhan sa pamamagitan ng tubig. Ang bahaghari ay magiging paalala sa inyo at sa akin ng tipan natin. Tumigil si Noe sa kanyang ginagawa at tahimik na nanalangin. Sa kanyang puso, naramdaman niya ang walang hanggang katiyakan ng Diyos. Alam niya na sa bawat pagkakataon na lilitaw ang bahaghari, ito ay magiging simbolo ng kapayapaan at kasiguruhan na ang mundo ay hindi na muling magdaranas ng ganitong sakuna. Lumapit sina ama at ang kanilang mga anak at si Noe ay nagbahagi ng mabuting balita. Ang Diyos ay muling nagsalita, sabi ni Noe, nakatingin sa kanilang mga anak. Ginawa niya ang tipan, hindi lamang sa atin kundi sa lahat ng nilalang sa lupa. Ang bahaghari ay magiging tanda ng kanyang tipan, na hindi na muling magkakaroon ng baha na maglilipol sa sangkatauhan. Nakangiti sina ama, ramdam ang kapanatagan sa mga salita ng kanyang asawa. Ang Diyos ay matapat, sabi niya. Tunay na hindi niya tayo pinabayaan. Mula noon, sa tuwing umuulan at lilitaw ang bahaghari sa kalangitan, si Noe at ang kanyang pamilya ay tumigil upang magpasalamat at gunitain ang tipan ng Diyos. Ito ay nagsilbing paalala na kahit ano pa ang mangyari, ang Diyos ay kasama nila, na binabantayan sila at ginagabayan sa kanilang bagong buhay. Habang patuloy silang namuhay sa bagong mundo, ang pamilya ni Noe ay naging halimbawa ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Sila ay nagpakarami, nagtayo ng mga bagong tahanan, at ipinasa ang kanilang mga kwento at karanasan sa kanilang mga anak at mga apo. Ang kwento ng baha at ng arka ay naging bahagi ng kanilang pamana, isang kwento ng kaligtasan, pagsubok at pagbabagong buhay.
Si Noe, sa kanyang katandaan, ay laging tahimik na nakaupo sa ilalim ng mga puno, pinagmamasdan ang kanyang mga apo na masaya at walang alintana sa mundo. Sa kanyang mga mata, nakikita niya ang katuparan ng mga pangako ng Diyos. Sa bawat ngiti ng isang bata, sa bawat pag-usbong ng bagong tanim, at sa bawat pag-angat ng araw sa kalangitan, nakita ni Noe ang kagandahan ng bagong buhay na ipinagkaloob sa kanila. Isang araw, habang nakaupo siya at pinagmamasdan ang malawak na kalangitan, muli siyang nakakita ng bahaghari. Ang mga kulay nito ay maliwanag at makulay, sumasayaw sa liwanag ng araw. Ngumiti si Noe at huminga ng malalim. Tunay na ang Diyos ay tapat, bulong niya sa kanyang sarili. Ang kanyang tipan ay laging narito, nakaukit sa kalangitan, bilang paalala sa atin ng kanyang walang hanggang pag-ibig at awa. At sa ilalim ng bahaghari, si Noe ay nanatiling puno ng kapayapaan, alam na sa lahat ng kanilang pinagdaanan, ang Diyos ay laging kasama nila, at ang kanyang mga pangako ay hindi kailanman mabibigo. Lumipas ang mga taon, at ang kwento ni Noe at ng arka ay naging isang mahalagang pamana ng kanyang pamilya. Hindi lamang ito isang kwento ng kaligtasan mula sa isang napakalaking sakuna, kundi isang kwento ng pananampalataya, pagsunod, at pagtitiwala sa plano ng Diyos. Sa bawat bagong salinlahi, ang mga aral ng kanilang karanasan ay ipinasa mula sa ama patungo sa anak, hanggang ang kwento ay naging bahagi na ng kanilang buhay. Isang hapon, habang pinagmamasdan ni Noe ang paglubog ng araw mula sa kanyang tahanan, tinawag siya ng kanyang mga apo. "Lolo," sabi ng isa sa kanila, "ikwento mo ulit sa amin ang tungkol sa baha. Paano mo nalaman na ililigtas tayo ng Diyos?" Ngumiti si Noe at inanyayahan ang kanyang mga apo na umupo sa kanyang tabi. Ang kwento ng baha, sabi niya, ay hindi lamang tungkol sa pagkawasak. Ito ay tungkol sa pagtitiwala sa Diyos, kahit na hindi natin lubos na nauunawaan ang kanyang plano. Ang mga bata ay nakinig ng mabuti habang sinimulang ikwento ni Noe ang kanyang mga karanasan mula sa simula. Nang una kong marinig ang utos ng Diyos na magtayo ng arka, hindi ko alam kung paano ko ito gagawin o kung bakit kailangan ito. Ang lahat ng tao sa paligid natin ay nag-isip na ako'y nawawala sa katinuan. Pero sa puso ko, alam ko na ang Diyos ay may plano. "Pero hindi ka ba natakot, Lolo?" tanong ng isa sa mga apo. "Tunay na natakot ako," sagot ni Noe nang walang pag-aalinlangan. Walang sinuman ang hindi matatakot sa ganitong klaseng pagsubok. Pero ang takot ay hindi dapat maging hadlang para sundin ang Diyos. Kapag sinabi niyang may kailangan kang gawin, hindi mo kailangang intindihin ang takot. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya. Tulad ng pagtiwala mo sa Kanya noong nagpapadala ka ng mga ibon, tanong ni Japhet, na nasa tabi ng kanyang mga anak, na napapangiti habang iniisip ang kanilang mga karanasan. Sagot ni Noe, "Ang bawat pagkakataon na nagpadala ako ng ibon ay simbolo ng aking pananampalataya. Hindi ko alam kung babalik sila o kung ano ang dala nila, pero naniniwala ako na ang Diyos ang magpapakita ng daan." Tumingin si Noe sa malawak na kalangitan, at sa kanyang isipan, bumalik ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ang mga araw ng paghahanda ng arka, ang malalakas na ulan, ang malalim na dagat na bumalot sa mundo, at ang kaligtasan na ipinagkaloob sa kanila. Ang buhay, sabi niya, ay puno ng mga pagsubok. Pero sa bawat pagsubok, may dahilan, may aral, at may pagkakataon para magtiwala sa Diyos. Ang mga bata ay nakinig ng taimtim, habang si Noe ay patuloy na nagbabahagi ng kanyang mga pagninilay. "Alam nyo," sabi niya, "ang arka ay hindi lamang isang sasakyang nagligtas sa atin mula sa baha. Ito ay simbolo ng ating pananampalataya. Ang bawat piraso ng kahoy, ang bawat paglagay ng alkitran, ang bawat hayop na isinakay natin, lahat ng ito'y ginagawa natin nang may tiwala na ang Diyos ang gagabay sa atin. At hindi lamang ito tungkol sa amin," dagdag ni Sem, na tahimik na nakikinig sa gilid. "Ang arka ay para sa lahat ng nilalang. Ipinakita ng Diyos na ang kanyang awa ay para sa buong sanglilikha, hindi lamang sa mga tao." Si Noe ay tumango. "Tama ka, Sem, ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng tao, kundi Diyos ng buong kalikasan. Kaya at tayo ay binigyan ng responsibilidad upang pangalagaan ang kanyang mga nilalang, upang mamuhay ng may kabutihan at pagpapahalaga sa kanyang nilikha." Sa huli, tumayo si Noe at lumakad patungo sa bintana, kung saan mula roon ay kita ang malawak na lupain kanilang tinirhan. Ang mundong ito, sabi niya, ay isang regalo.
Ipinakita ng Diyos na sa kabila ng pagkawasak, may pag-asa. Sa bawat baha, may bagong simula. At sa bawat bagong simula, may pagkakataon tayong maging mas mabuting tagapangalaga ng kanyang nilikha. Ang tipan ng Diyos, sabi niya habang nakatingala sa kalangitan, ay laging nandyan. Hindi ito nawawala. Ang bahaghari sa langit ay paalala na ang kanyang pangako ay hindi nasisira. Minsan, ang buhay ay magdadala ng mga unos, pero tandaan niyo na ang Diyos ay laging kasama natin, at ang kanyang awa ay palaging nariyan. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ng lahat ang malalim na kahulugan ng mga salita ni Noah. Ang kanilang kwento ng kaligtasan ay naging kwento ng pag-asa, isang aral na ipapasa nila sa susunod na henerasyon, ang aral ng tiwala, pagsunod, at pananampalataya sa Diyos na lumikha at nagligtas. At habang nagpatuloy ang araw, si Noah ay nanatili sa tabi ng kanyang pamilya, tahimik na nanalangin, nagpapasalamat sa lahat ng biyaya ng kanilang bagong simula. Kung nakarating ka hanggang dito, saludo ako sa iyo. Natapos mo ang buong kwento ni Noah at ng kanyang arka. Para malaman natin kung sino talaga ang nakatapos hanggang dulo, mag-iwan ka ng komento na may salitang bahaghari. Tignan natin kung sino ang mga tunay na nakasubaybay hanggang sa huli.